Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 48. Ang anak ng traidor. Huminto ang ilaw. Isang maikling tunog ng mekanismo ang umalangaw-ngaw. Flick. Dahan-daang bumukas ang pintong bakal sa harap ni Lucas. Napatigil siya. Hindi niya ito hinawakan. Hindi siya umusad. Parang kusang bumitaw ang kulungan. Anong laro to? Bulong niya. Sa loob, nakita niya si Althea. Nakagapos pa rin, nanginginig, ngunit buhay. Nang magtagpo ang mga mata nila, napalunok si Lucas. Isang hakbang na lang ang layo niya. Lucas, mahina ang tinig ni Althea. Bago pa siya makapasok, biglang caught. Control room. Tahimik na nakatingin si Severo sa monitor. Isang daliri ang nakapatong sa switch na nagbukas ng pinto. Hayaan mo munang makalapit, wika niya sa tauhan sa tabi niya. Huwag niyong galawin ang anino. Sir, delikado po. Mas delikado ang hindi ko malaman kung hanggang saan siya handang pumunta, malamig na sagot ni Severo. Buksan ninyo ang kulungan. Gusto kong makita ang pipiliin niya. Bumalik ang screen kay Lucas na papasok sa silid. Sa unang pagkakataon, hindi ang bitag ang gumagalaw, kundi ang puso ng anino. Dahan-daang lumapit si Lucas. Bawat hakbang ay parang may bigat ng bakal, hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa takot na baka panaginip lang ang lahat. Nang marating niya si Althea, agad niyang inabot ang tabing na nakatikip sa bibig nito. Maingat niya itong tinanggal. Nang makita ni Althea ang dagwang mukha ni Lucas, agad siyang napaiyak. Hindi ka na lang sana pumunta dito, nanginginig ang boses niya. Lucas, tingnan mo ang sarili mo, ang dami mong sugat. Ngumiti si Lucas, pilit pagod. Hindi ko kayang iwan ka, mahina niyang sagot. Kahit anong mangyari, hindi mo dapat sinugal ang buhay mo para sa akin, giit ni Althea. Hindi mo alam kung gaano sila kabanggas dito. Hindi mo alam kung ano ang kaya nilang gawin. Huminga ng malalim si Lucas, inilapat ang palad sa magkabilang pisngi ni Althea. Alam ko, sabi niya. Pero mas hindi ko kayang isipin na mag-isa ka dito. Sa labas ng silid, tahimik na pinapanood ni Severo ang monitor. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya kumunat ang noo. Hayaan ninyo, utos niya sa bantay. Mas masakit ang masirang pag-asa kapag mas malapit na sa liwanag. Ilalabas kita dito, mariing sabi ni Lucas habang unti-unti niyang tinatanggal ang mga tali sa kamay ni Althea. Nanginginig ang mga daliri niya, hindi lang sa pagod, kundi sa pagmamadali. Lucas, paano? Hikbi ni Althea, hinang-hina ka na, ang dami mong sugat. Hindi mo na kaya. Saglit na tumigil si Lucas. Tumingin siya kay Althea, pilit na ngumiti kahit bakas ang kirot sa mga mata. Kakayanin, bulong niya. Kailangan. Sa sandaling iyon, bumagsak ang bakal na pinto. Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa silid. Sumara ang pasukan. Napatigil ang dalawa. Nagkatinginan sila, hindi na bilang bantay at bihag, kundi bilang 2 taong parehong nakakulong. Lucas, mahinang tawag ni Althea, nanginginig. Na-trap tayo. Sa labas ng silid, sa monitor, hindi kumurap si Severo. Isara ninyo, utos niya. 2 na silang susubukan ngayon. Huminga ng malalim si Lucas at iniharap ang sarili kay Althea. Kahit nanginginig ang tuhod niya, pinilit niyang tumayo ng tuwid. Huwag kang mag-alala, mahinahon niyang wika. May kutob akong hindi nila tayo gagalawin. Hindi pa. Paano mo nasasabi? Nanginginig ang tinig ni Althea. Lucas, wala tayong kontrol dito. Nakakulong tayo. Pwede nilang tapusin ang lahat anumang oras. Tumingin si Lucas sa paligid, sa mga pader, sa kisame, sa ilaw na bahagyang kumikislap. Kailangan pa nila tayo ng buhay, sagot niya. At may dahilan kung bakit tayo nandito sa sitwasyong ito.
Napatingin si Althea sa kanya, halo ang takot at pagkalito. Anong dahilan? Hindi agad sumagot si Lucas. Sa loob-loob niya, ramdam niya na hindi lang ito basta kulungan, ito ay bahagi ng mas malaking plano. Hindi ko pa alam ang buong sagot, amin niya. Pero malinaw sa akin ang isang bagay. Ginagawa nila to para may mangyari. Para may pumili. Para may masaktan. Sa labas ng silid, may mahinang ugong ng mekanismo, parang may inihahandang susunod na hakbang. At sa unang pagkakataon, ramdam ni Althea na hindi lang siya bihag. Siya ay susi. Samantala, sa mansyon ni Don Ricardo Monteverde, sa gitna ng isang malawak na silid, nakalatag ang mga mapa ng ilalim ng lungsod. May mga marka ng pulang tinta, mga ruta, lagusan, at posibleng kinaroroonan ng Rosa Negra. Nakatayo si Don Ricardo sa dulo ng mesa. Sa magkabilang panig niya sina Miguel Reyes at George Smith. Sa tapat nila, ang tatlong kalasag, ulap, batu, at kidlat. Tama na ang paghihintay, malamig na wika ni Don Ricardo. Kung saan man nila dinala ang anak ko, doon tayo pupunta. Itinuro ni George ang isang bahagi ng mapa. May mga galaw dito sa ilalim ng lungsod. Mga rutang ginagamit nila sa paglipat ng bihag. Posibleng dito dumaan si Althea. Sumingit si Miguel, mariin ang tinig. Hindi ito simpleng rescue. Handa ang Rosa Negra. Kapag pumasok tayo, siguradong may kapalit. Umusad si Ulap, tahimik ngunit mabigat ang presensya. Kung gera ang gusto nila, gera ang ibibigay natin. Ngumisi si Bato. Matagal na akong hindi nakakaramdam ng tunay na laban. Tahimik na nakamasid si Kidlat, ngunit ang mga mata niya'y tila nakapako sa mga rutang markado, parang kabisado na niya ang mga daraanan. Isang utos lang ang binitawan ni Don Ricardo. Maghanda kayo. Kapag natunto ng kinaroroonan ng Rosa Negra, uusad tayo. Buo. Sa labas ng mansyon, kumulog ang langit. Parang hudyat ng paparating na digmaan. Matapos ang pagpupulong, tahimik na umakyat si Miguel Reyes sa rooftop ng mansyon. Sa ibaba, patuloy ang paghahanda ng mga tao ni Don Ricardo, mga armas, sasakyan, at tauhan. Ngunit sa itaas, iisa lang ang tunog, ang hangin at ang mabigat na paghinga ni Miguel. Kinuha niya ang cellphone. Sandaling nag-atubili, parang ayaw buksan ang pintong matagal na niyang isinara. Sa wakas, tumawag siya. Tumatagal na, wika niya sa kabilang linya. Maghanda ka. Tahimik ang sagot sa kabilang dulo. Parang matagal nang hinihintay ang tawag na ito. Malaki ang galaw nila, dugtong ni Miguel. Mukhang kakailanganin ni Lucas ang tulong mo. Napatingin si Miguel sa malayo, sa direksyong kinaroroonan ng dilim sa ilalim ng lungsod. Kung gagalaw ka, mariin niyang sabi. Gawin mo to nang hindi napapansin. Ayokong malaman ng kahit sino, lalo na ng anak ko. Pinatay niya ang tawag. Sandaling nanatili si Miguel sa gilid ng rooftop, hawak ang cellphone, mabigat ang loob. Patawad, anak, bulong niya. Kung ito ang tanging paraan para mailigtas ka. Tahimik ang opisina. Nakabukas ang ilaw sa lamesa ni Don Ricardo, ngunit madilim ang mga sulok ng silid. Nakatayo siya sa harap ng bintana, nakatingin sa labas, sa mga ilaw ng lungsod na parang mga matang nagmamasid. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Elena. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Ngunit ang mukha niya ay pa ng takot na pilit itinatago sa dignidad. Nasaan na ang anak ko? Hindi agad sumagot si Don Ricardo. Lumapit si Doña Elena, nanginginig ang kamay habang hawak ang hawakan ng upuan. Doña Elena, mahina pero matalim. Hindi ko siya maabot. Hindi siya sumasagot. Ricardo, huwag mo akong gawing tanga. May nangyayari. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Hindi siya tumingin sa asawa. May banta. Ginagawa namin ang lahat para maprotektahan siya. Ginagawa ninyo. Pero kailan mo ba talaga tinanong ang sarili mo kung sapat ang ginagawa mo bilang ama? Tumahimik ang silid. Lumapit si Doña Elena sa mesa. Kinuha niya ang isang lumang litrato, si Althea noong bata pa, nakangiti sa pagitan nilang mag-asawa.
Doña Elena, napapapikit. Hindi siya armas. Hindi siya pain. Anak natin siya. Sa unang pagkakataon, kumurap si Don Ricardo. Parang may tumusok sa matigas niyang panangga. Don Ricardo, mahina. Alam ko. Doña Elena, diretso sa mata. Kung alam mo, bakit parang lagi mong pinipiling isugal ang buhay niya? May katok sa pinto. Sandaling naputol ang tensyon. Ngunit bago pumasok ang bantay, nagsalita si Doña Elena, parang babala. Kung may mangyari sa anak ko, hindi kita mapapatawad, kahit anong sindikato pa ang kaharap mo. Lumabas siya ng opisina na bitbit ang takot at galit. Naiwan si Don Ricardo, nag-iisa. Mahigpit niyang kinuyam ang kamao. Don Ricardo, bulong sa sarili. Hindi ko siya isusuko, kahit pa ang buong dilim ang hamarang. Tahimik ang silid. Nakaupo si Lucas at Althea sa malamig na sahig, magkatabi, nakasandal sa pader. Wala nang lakas si Lucas para tumayo. Wala na ring luha si Althea para umiyak. Pareho nilang alam, sa loob ng kulungang ito, wala silang kontrol sa susunod na mangyayari. Tahimik silang naghintay. Dahan-daang ipinatong ni Althea ang ulo sa balikat ni Lucas. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya humingi ng pahintulot. Parang kusa na lang niyang hinanap ang init ng taong handang ailay ang buhay para sa kanya. Saglit na nanigas si Lucas, hindi dahil sa sakit, kundi sa bigat ng sandaling iyon. Pagkatapos, marahan niyang iniharap ang sarili, inangkop ang balikat para mas komportable si Althea. Salamat, mahinang bulong ni Althea. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa tayo, pero salamat sa hindi mo pag-iwan. Hindi sumagot si Lucas agad. Nakatingin siya sa kisame, sa liwanag na bahagyang sumisilip sa mga bitak. Hindi kita iiwan, wika niya sa wakas. Kahit dito pa magtapos ang lahat. Sandaling pumikit si Althea. Sa unang pagkakataon mula nang mabihag siya, nakaramdam siya ng kapayapaan. Hindi dahil ligtas siya, kundi dahil hindi na siya nag-iisa. Sa labas ng silid, may bahagyang pag-ugong ng makina. Parang hudyat na ang katahimikan ay panandalian lang. Sa control room, tahimik na nakatitig si Severo sa mga monitor. Sa isang screen, makikita sina Lucas at Althea, nakaupo sa sahig ng kulungan, magkatabi sa katahimikan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si La Viuda. Hindi pa rin kita ang mukha, nilalamon ng anino ang mga mata niya. Huminto siya sa likod ni Severo, tumingin sa parehong screen. Magaling, wika niya, malamig ang tinig. Nakapasa pala ang anino. Hindi tumugon si Severo, bahagya lang siyang tumango. May dugo nga siyang Reyes, dugtong ni La Viuda. Sayang, sandaling tumahimik ang silid, parang bamigat ang hangin. Kung hindi lang siya naligaw ng landas, patuloy niya. Wala sana tayo sa sitwasyong ito ngayon. Dahan-daang umangat ang tingin ni Severo sa refleksyon ng salamin. Si Miguel Reyes, banggit niya, parang binubuksan ang isang sugat na matagal nang naghihilom. Hindi nagbago ang tindig ni La Viuda. Ang mga kasalanan ng ama, wika niya. Laging may anino sa anak. Sa monitor, gumalaw si Lucas. Parang may naramdamang kakaiba. Tahimik na nakamasid ang dalawa, alam na ang susunod na hakbang ay hindi na laro, kundi hatol. Dahan-daang tumalikod si La Viuda. Ang anino ng kanyang anyo'y humahaba sa pader ng control room. Hindi pa rin kita ang mukha, parang ang dilim mismo ang bumabalot sa kanya. Huminto siya sa pintuan. Ako na ang bahala, wika niya, malamig ngunit tiyak. Gusto kong makaharap ang anino. Saglit siyang lumingon sa monitor, kina Lucas at Althea. Ang anak ng traidor. Bumukas ang pinto. Nilamon siya ng dilim sa labas ng control room. Naiwan si Severo, nakatitig sa mga screen. Sa unang pagkakataon, bahagya siyang kumunat ang noo, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang kapag si La Viuda na mismo ang kikilos, wala nang babalik sa dati. Sa loob ng kulungan, tahimik na magkatabi sina Lucas at Althea, hindi alam na ang dilim ay papalapit na sa mismong pintuan nila. Kung nagustuhan ninyo ang episode 48, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin,
At pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.